Picasso ako, kinakailangan na po namin siyang dahin sa orulin niyo yan. Tinuruan niyang makalayo ang taong nagtangka sa buhay namin na kala ko malisang. Isang yugto ang di mo akalaing darating, biglang hinog ng orasan ng kati. Yo'y kalabitin ang husgahan ka ng lahat, kahit mabuti ang hangad at ang pagtanggap sa'yo ilaging may pag-aalinlangan. Mailan? Tapos na nga ang salpukan mag-ama laban sa mag-ama. Tinulungan mo ni Tanggol ang ama niyang si Boss Ramon at dinala sa isang ligtas na lugar, pero hindi ibig sabihin noon ay tinanggap na niya ito ng buo. Maaaring ginawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang anak, ngayong alam na niya na si Boss Ramon pala ang totoo niyang ama. Pero sa kabilang dako naman ay hindi pa sigurado itong si Tanggol sa nararamdaman niya dahil hindi naman talaga madaling burahin sa puso niya ang galit na nararamdaman niya para sa taong minsang naging sanhi ng kanyang pagdurusa. Habang naglalakad siya sa madilim na eskinita, naramdaman niya ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya ay tila may dalang bigat, isang bigat na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa kanyang isipan, naglalaro ang iba't ibang alaala ng kanyang nakaraan, ang mga sakit, ang mga pagkakamali, at ang hindi maunawa ang kasaysayan ng kanyang pamilya. Tanggol, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya at nakita si Lika, ang matagal na niyang kaibigan at lihim na minamahal. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito, ang pag-aalinlangan na tila nagtatanong kung handa na nga ba siyang harapin ang kanyang tunay na pagkatao. Bakit ka nandito? Delikado ang lugar na to, seryosong tanong ni Tanggol. Ikaw ang mas delikado, Tanggol. Alam mo bang may mga taong nagmamasid sa'yo? Hindi mo ba nararamdaman, sagot ni Lika habang nilingon ang paligid. Biglang may narinig silang yabag mula sa madilim na bahagi ng eskinita. Agad na hinawakan ni Tanggol ang braso ni Lika at hinila siya papalayo. Isang putok ng baril ang umalinggaw sa buong kalsada. Napayuko sila at mabilis na nagtago sa isang lumang pader. Tinatarget ka nila, Tanggol. Hindi ka ligtas dito, bulong ni Lika na maihalong kaba. Naramdaman ni Tanggol ang muling pagsiklab ng kanyang galit. Sino ang nasa likod ng tangkang pagpatay sa kanya? Isa ba ito sa mga kalaban ni Boss Ramon? O baka may ibang taong gustong pabagsakin siya dahil sa kanyang koneksyon sa ama niyang matagal niyang kinamumuhian? Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis siyang gumapang palayo kay Lika, iniwan siya sa isang ligtas na bahagi ng eskinita. Kinuha niya ang baril na nakakubli sa loob ng kanyang jacket. Narinig niya ang muling pagputok ng baril at sa pagkakataong ito, isang bala ang dumaan malapit sa kanyang balikat. Hindi siya nasaktan, pero alam niyang hindi siya maaaring magpakampante. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa pader. May tatlong lalaking nakaitim ang unti-unting lumalapit sa kanyang direksyon. Ang isa sa kanila ay may hawak na matalim na patalim, habang ang dalawa naman ay may mga baril. Wala siyang choice, kailangan niyang lumaban. Sa isang mabilis na kilos, bumunot siya ng baril at pinaputukan ang lalaking pinakamalapit sa kanya. Bumagsak ito, pero ang dalawang natira ay hindi nagdalawang isip na gumanti. Umiwas si Tanggol at gumulong sa lupa, tinamaan ang isa pang lalaki sa binti. Naiwan ang huling lalaki, ang maihawak ng kutsilyo. Umisi ito at tila ba may alam na lihim na hindi alam ni Tanggol. Hindi ka makakatakas, Tanggol. Ang tadhana mo ay nakatakda na, sigaw nito bago sumugod. Pero hindi hinayaan ni Tanggol na maunahan siya. Sa isang mabilis na galaw, inundayan niya ito ng suntok sa mukha, dahilan para bumagsak ito sa sahig. Hingal na hingal si Tanggol habang tinitignan ang mga lalaking nagtatangkang kitilin ang kanyang buhay. Biglang may dumating na isang kotseng itim. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang taong hindi niya inasahang makikita niya sa ganoong sitwasyon, si Boss Ramon. Anak, sumama ka na sa akin. Mas ligtas ka kung nasa tabi kita, malamig na sabi ng kanyang ama. Nanginginig na rin niyang itinuring na mortal na kalaban. Naunawaan naman ni Boss Ramon ang saloobin ng anak at umaasa siya na balang araw ay tatanggapin siya nito ng buo. Ano kaya ang balak ni Atty. Vera ngayon sa mga inuto sa kanya ni David? Tutulungan pa kaya niya itong demonito na mailipat sa pangalan nito ang kayamanan ng mga kabalyero kung alam naman niya na ginagamit lang siya ni David para sa pansarili nitong interes? O makikipagkaibigan na siya sa bida natin, ang totoo at nag-iisang tagapagmana ng mga Montenegro? Kumusta po kayo mga kapamilya? At welcome po ulit dito sa ating munting tambayan.
Kung panatikan sa teleseryeng ito, halika, samahan niyo po ako at pag-usapan natin ito. Buong akala pa naman natin ay madadali na itong mag-amang Rigor at David, pero talaga namang may pagkasausa rin pala itong mag-ama. Kung hindi lang dumating itong si Mang Rigor, ay siguradong tinuluyan na sana ni Boss Ramon itong si David. At kung hindi lang dahil sa respeto ni Tanggol para sa ina niyang si Aling Maritz, na nagmamakaawa para din kay Mang Rigor, malamang tinuluyan na rin siya. Subalit hindi pa dito nagtatapos ang laban. Sa kabila ng lahat ng nangyari, may itinatagong lihim si David na maaaring makapagpabago sa takbo ng kwento. Isang sikreto na kung mahahayag ay maaaring magdulot ng mas matinding pagkamuhi mula kay Tanggol at magdudulot ng mas matinding galit kay Boss Ramon. Ano kaya ang pinaplano niya? Isa ba itong hakbang patungo sa kanyang tagumpay o isang malaking pagkakamali na tuluyang magpapabagsak sa kanya? Samantala, si Atty. Vera naman ay tila nababagabag. Hindi niya alam kung dapat pa ba niyang ipagpatuloy ang pagiging tapat kay David o dapat na niyang ilihis ang kanyang katapatan sa tunay na tagapagmana ng Montenegro. May pagkakataon pa siyang itama ang lahat, pero sapat ba ang kanyang lakas ng loob upang ituwid ang kanyang pagkakamali? Sa isang hindi inaasahang tagpo, natuklasan ni Atty. Vera ang isang dokumentong magpapalakas sa kaso ng tunay na Montenegro. Isang dokumentong maaaring gumiba sa buong imperyo ni David. Sa kabilang banda, tila may binabalak din si Mang Rigor. Hindi siya papayag na basta na lang mawala sa eksena. May lihim siyang kaalaman tungkol sa pagkatao ni David, at ito ay maaaring maging isang matinding bala laban sa kanya. Alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay, pero handa siyang isakripisyo ang lahat upang mailabas ang katotohanan. Habang papalapit ang oras ng paghukom, lalong umiinit ang tensyon. Hindi na maiiwasan ang salpukan sa pagitan ng magkakaribal. Sino ang mananaig? Sino ang matitira sa dulo? Ang labang ito ay hindi lang tungkol sa kayamanan, kundi tungkol sa pagkatao, katapatan at hustisya. Sa isang madilim na silid, isang pulong ang nagaganap. Dito magtatagpo ang mga tauhan ng ating kwento, mga nagbabalak ng kanilang sariling kapalaran. Si David, na determinado pa ring makuha ang kanyang nais. Si Boss Ramon, na handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Si Tanggol, na ngayon ay unti-unting natutuklasan ang kanyang tunay na lakas. At si Atty. Vera, na maaaring maging isang traidor o isang tagapagtanggol ng katotohanan. Habang bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso, isang putok ang yumanig sa silid. Isang sigaw ang pumailan lang. Isang katawan ang bumagsak sa sahig. Sino ang biktima? Sino ang salarin? Niya sana ito balak pa naman sana ni Boss Ramon dadalhin kay Don Julio ang mga ulo ng mag-amang di magiba. Nabigo man si Boss Ramon, pero ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang makasama ang totoo niyang anak na si Tanggol, ang nag-iisang tagapagmana ng mga Montenegro. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kanilang kalbaryo. May isa pang problema, pinakulong ni Mang Rigor itong si Aling Tess dahil tinulungan umano nito makatakas ang mag-amang Boss Ramon at Tanggol. Napakawalang hiya talaga ni Mang Rigor. Hindi man lang niya naisip na kung hindi pinatakas ni Aling Marites ang mag-amang Tanggol at Boss Ramon, malamang tinuluyan na rin siya ng bida natin. Ayan tuloy, kulungan ang bagsak ni Aling Tess. Sigurado naman, pagkatapos nito, matatauhan na rin siya at mapagtanto na wala talaga siyang aasahan sa mag-amang Rigor at David, na puro sakit ng ulo at gulo sa pamilya lang ang dala mulat sa pool. Nakakasawa na rin kasing panoorin kung paulit-ulit na lang na si Tanggol ang sinisisi sa lahat ng kamalasang nangyayari sa buhay nila. Hindi ba nila naisip na simulat sa pool, si Tanggol lang naman ang may tunay na malasakit sa kanila? Pero ngayon, nasaan ang hustisya? Samantala, sa loob ng selda, hindi pa rin lubusang naunawaan ni Aling Tess kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Gusto niyang sisihin si Tanggol, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may bumubulong na baka mali siya. Kung tutuusin, hindi naman si Tanggol ang dahilan kung bakit siya nakulong, si Rigor at David ang tunay na salarin. Mula nang pumasok sila sa buhay niya, unti-unti siyang nabaon sa gulo, sa takot, sa walang katapusan nilang panlilinlang. Sa labas ng presinto, nagmamadaling tumatakbo si Tanggol. Hindi niya matanggap ang nangyari kay Aling Tess. Wala siyang magawa kundi humingi ng tulong kay Boss Ramon. Boss, hindi natin pwedeng pabayaan si Aling Tess. Hindi niya deserve to, pahayag ni Tanggol habang hinihingal. Tumitig si Boss Ramon sa kanya. Alam ko, anak.
Pero hindi ganoon kasimple yan. Ang daming mata ang nakatutok sa atin. Kung gagalaw tayo, kailangang sigurado tayong hindi tayo mabibisto. Ngunit hindi mapakali si Tanggol. Sa loob-loob niya, hindi na siya pwedeng maghintay pa. Bawat minutong lumilipas, lalong lumalalim ang sugat sa puso niya. Kailangang may gawin siya, at kailangang gawin niya ito ng mabilis bago mahuli ang lahat. Samantala, si Mang Rigor naman ay abala sa kanyang sariling plano. Alam niyang hindi pwedeng hayaang makalaya si Aling Tess, dahil kapag nakalaya ito, siguradong isisiwalat niya ang lahat ng kabulastugang ginawa nila ni David. Hindi siya papayag na masira ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kaya nagpasya siyang bayaran ang ilang pulis upang siguraduhing hindi makalalabas si Aling Tess sa kulungan. Sa kabilang banda, si David naman ay patuloy na nagmamatigas. Para sa kanya, wala siyang pakialam kung sino ang madamay, basta't hindi siya ang malagay sa alanganin. Wala siyang pakialam kahit pa si Aling Tess ang magsakripisyo para sa kanya. Hindi siya katulad ni Tanggol na laging handang mag-alay ng sarili para sa iba. Sa isip ni David, ang mahalaga ay siya lamang, ang sarili niyang kapakanan. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, may isang taong nagmamasid sa kanila. Isang taong may hawak ng lahat ng lihim nila. Isang taong matagal nang naghihintay ng tamang panahon upang ilantad ang lahat ng kanilang kasamaan. Sa isang madilim na eskinita, isang boses ang bumulong sa telepono, oras na para tapusin ang laro ni Rigor at David. At sa pagkakataong ito, ang laro ay hindi na nila kontrolado. Alam naman natin na ililigtas siya ni Boss Ramon sa bandang huli at ilalabas ng kulungan. Kaya sana naman sa panibagong yugto ng teleserye ay masisilayan na po natin ang bagong mukha ni Aling Tess, yung tipong palaban at mas astig tingnan. Sana ay hindi rin magtatagumpay ang pinapagawa ni David kay Attorney Vera, nang sa ganoon ay parehong pupulutin sa kangkungan itong mag-amang David at Rigor. Ngunit hindi titigil itong si David hanggat hindi siya nakakaganti kay Boss Ramon. Alam niya kung saan hahanapin si Boss Ramon at ang liyam nating si Tanggol. Pero paano yan? Markado na itong si David kay Boss Ramon at hindi rin siya titigilan nito hanggat buhay pa silang mag-ama. Bubuuin ba ni David ang sarili niyang puwersa kasama si Mang Rigor para balikan ang mga Montenegro? Sasama ba sila kay Santino para sumapi na rin sa Red Phoenix? Kung ito man ang magpapalakas sa kanilang mag-ama, abay malaking sagabal ito sa mga plano ni Boss Ramon. Sa gitna ng lumalalang tensyon, unti-unting nagkakaroon ng mga espiya ang magkabilang panig. Si Tanggol, bagamat malakas at maparaan, ay hindi pa rin makakatiyak kung kanino dapat magtiwala. Maging si Boss Ramon ay nagsimulang magduda kung sino ang tunay niyang kakampi at sino ang lihim na nagtatraidor sa kanya. Samantala, si David naman ay palihim na kinakausap ang mga dating tauhan ni Ramon, sinusuhulan ng salapi at pangakong kapangyarihan upang lumipat sa kanyang panig. Sa isang madilim na eskinita, isang anino ang mabilis na gumalaw. Hindi ito namalaya ni Tanggol na may sumusunod pala sa kanya. Isang mabilis na galaw ng patalim ang nakita niya sa gilid ng kanyang mata. Napaatras siya, umiwas, ngunit ang pag-atras niya ay humantong sa isang mas matinding bitag. 2, 3, 4 na tao ang bumalot sa kanya, may hawak na sandata at nakangisi. Sa wakas, natagpuan ka rin namin, bulong ng isa. Ngunit bago pa makagalaw ang mga umaatake, isang putok ng baril ang pumailan lang sa hangin. Napahinto ang lahat. Mula sa isang gusali, lumitaw si Ramon, hawak ang kanyang baril, nakatutok sa mga kalaban. Kung ako sa inyo, aalis na kayo ngayon din, malamig niyang sabi. Ang mga tauhan ni David ay nagdadalawang isip. Alam nilang hindi dapat maliitin si Ramon, kaya't mabilis silang nagpulasan, iniwan si Tanggol. Salamat, Boss Ramon, hingal na sabi ni Tanggol habang iniabot ang kamay sa kanya. Kailangan mong mas maging maingat, sagot ni Ramon. Hindi natin alam kung sino pa ang susunod na tatarget sa atin. Samantala, sa kampo ni David, isang bagong mukha ang dumating. Isang misteryosong lalaking may peklat sa pisngi, may matigas na ekspresyon at malamig ang titig. Ako ang solusyon sa problema ninyo, anya habang inilalapag ang isang sobre sa harapan nina David at Rigor. Kung gusto ninyong tuluyang pabagsakin si Ramon at Tanggol, kailangan ninyong sumunod sa plano ko. Maging si David ay nag-alinlangan. At ano naman ang kapalit, tanong niya. Ngumiti ang lalaki, isang iting puno ng lihim at panganib. Huwag kayong mag-alala.
Ang gusto ko lang ay makitang bumagsak ang mga Montenegro. Sa puntong ito, hindi na lang simpleng laban ng dalawang pamilya ang nagaganap. May mas malalaking puwersang kumikilos sa dilim. Hindi lang ito tungkol kay Ramon at David, may mas malalim pang laro ang nagaganap sa likod ng bawat hakbang. Sino ang tunay na kakampi? Sino ang tunay na kalaban? Gagawin nga ngayon ni Ramon at Tanggol ang lahat upang makaligtas mula sa sandamakmak ng mga kapulisan na dumating sa kanilang pinagtataguan. Hindi na sila makalabas ng likuran dahil napapalibutan na sila. Naramdaman ni Tanggol ang matinding kaba sa kanyang dibdib, lalo na nang makita niyang unti-unting papalapit ang mga alagad ng batas. Tay, kailangan na nating umalis? Wala na tayong ibang daan, halos pabulong ngunit puno ng takot na sabi ni Tanggol. Ngunit imbes na sumunod, tumitig lamang sa kanya si Ramon ng matalim at mahigpit na hinawakan ang baril na dala niya. Anak, hindi ako umaatras sa laban, mariing sagot ni Ramon. Kung oras ko na, haharapin ko ito. Dumagundong ang paligid sa malalakas na sigaw ng mga pulis. Sumuko na kayo. Wala na kayong tatakasan. Napalunok si Tanggol. Alam niyang matindi ang paninindigan ng kanyang ama, pero hindi niya rin kayang basta na lang iwan ito. Tay, paano si nanay? Paano kami? Tanong niya, umaasang magbabago ang isip ng kanyang ama. Ngunit hindi siya sinagot ni Ramon. Bagkus, huminga ito ng malalim, itinuwid ang kanyang tindig, at dahan-dahang humakbang palabas mula sa kanilang pinagtataguan. Wala nang nagawa si Tanggol kundi sumunod sa kanyang ama, kahit paramdam niyang delikado ang kanilang sitwasyon. Nagsimula ng magputukan. Pumailan lang ang mga putok ng baril sa ere, at mabilis na yumuko si Tanggol upang umiwas sa mga bala. Si Ramon naman, walang takot na gumanti ng putok. Para siyang isang mabangis na hayop na handang lumaban hanggang sa huling hininga. Samantala, sa ospital naman, dinala si David na walang malay matapos ang bugbog na inabot niya. Nag-aalala si Rigor habang minamasdan ang walang malay na kaibigan. Dosi, kamusta na siya? Tanong niya sa doktor na lumabas mula sa emergency room. Suminghap ng malalim ang doktor bago sumagot, malala ang natamo niyang sugat. Kailangan niyang manatili rito ng matagal para sa gamutan. Hindi pa namin alam kung kailan siya magigising. Halos hindi makapaniwala si Rigor sa narinig niya. Galit at lungkot ang naramdaman niya kasabay ng pagdaing ng kanyang damdamin. Anong nangyari sa'yo, David? Sino ang may gawa nito? Nanginginig ang kanyang kamay habang sinuntok ang pader. Samantala, si Maritz naman, matapos niyang malaman ang nangyari, ay halos mapatid ang hininga sa bilis ng kanyang pagtakbo papuntang ospital. Puno ng takot at kaba ang kanyang puso, habang paulit-ulit niyang dinarasal na sana ay buhay pa si David. Pagdating niya sa ospital, halos mawalan siya ng malay sa labis na pagkabahala nang makita niyang nakaratay si David sa kama, putlang-putla, at punong-puno ng sugat ang katawan. David! Diyos ko, napasigaw siya bago lumapit at mahigpit na hinawakan ang kamay ng binata. Bakit ganito? Sino nang gumawa nito sa'yo? Habang nangyayari ito sa ospital, sa kabila naman ng lungsod ay nagaganap pa rin ang matinding engkwentro sa pagitan ni Ramon, Tanggol at ng mga pulis. Hindi nila inakalang magiging matindi ang sagupaan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang natamaan ng bala si Ramon sa balikat. Napasigaw siya sa sakit ngunit hindi niya pinahalata na mahina na siya. Sa kabila ng sugat, patuloy pa rin siyang lumalaban. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang pumailan lang sa ere. Napayuko si Tanggol at natumba sa lupa, nanginginig sa matinding pagkabingi ng kanyang tenga, upang kausapin si Rigor at para malaman na rin ang sitwasyon ng anak niyang si David. Ngunit imbes na mag-usap sila ni Rigor, ay agad nga siyang kinumpronta nito, at sinabing ang kapal umano ng mukha ni Marites, para magpakita pa talaga sa ospital matapos ngang patakasihin ni Marites ang mag-amang Montenegro. Kaya iniutos ni Rigor sa kanyang mga kasamahang pulis na pusasan ito at ikulong dahil tinulungan umano ni Maritz na makatakas ang puganting si Ramon Montenegro. Kaya naman si Mando, todo awat kay Rigor at nakiusap ito na huwag gawin kay Marites ang pagpapakulong. Ngunit itong si Rigor ay galit na galit din kay Mando dahil lagi na lamang ipinagtatanggol ni Mando si Maritz. Kaya itong si Rigor ay puputulin na rin ang ugnayan kay Mando bilang kumpare at hindi na nga raw umano sila dapat pang mag-usap. Wala ring nagawa si Mando sa galit ni Rigor, maging si Marites ay nagpaubaya na rin itong magpakulong kung ito ang ikasasaya ng kanyang asawang si Rigor.
Samantalang nang malaman naman ni Tinding ang nangyari kay Marites ay dali-dali itong sumugod sa presinto. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinipigil ang luha. Hindi niya akalain na hahantong sa ganito ang lahat. Pagdating niya sa presinto, nakita niyang nakaupo si Marites sa isang sulok ng selda, tahimik at tila tinanggap na ang kanyang kapalaran. Marites! Hindi kita pababayaan, sigaw ni Tinding habang pilit siyang pinipigilan ng mga pulis sa pagsugod kay Marites. Rigor! Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ito ang tamang paraan. Hindi mo ba naisip na may dahilan siya kung bakit niya iyon ginawa? Ngunit si Rigor ay nanatiling matigas. Hindi mo naiintindihan, Tinding. Sinira niya ang buhay ko. Sinira niya ang pamilya ko. Huwag kang makialam. Samantala, sa madilim na sulok ng presinto, may isang aninong nagmamasid. Isang taong may matagal ng galit kay Rigor, at sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang paraan upang gumanti. Habang si Marites ay nakakulong, biglang may sumabog sa labas ng presinto. Isang malakas na putok ng baril ang umalinggaw at nagsimula ang kaguluhan. Nagmadaling lumabas ang mga pulis upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang bisita ang lumitaw, si Ramon Montenegro. Tama na ang laro, Rigor. Panahon na para pagbayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa pamilya ko, sigaw ni Ramon habang nakatutok ang kanyang baril kay Rigor. Nagulantang si Rigor, hindi niya inaasahan na muling magpapakita si Ramon. Wala ka nang ligtas ngayon, Ramon. Hindi mo na ako matatakasan. Ngunit bago pa man makagalaw si Rigor, isang putok ang bumasag sa katahimikan. Hindi galing kay Ramon. Hindi galing sa mga pulis. Galing ito sa isang hindi inaasahang tao, si Marites. Nakatakas siya mula sa selda sa hindi malamang paraan at ngayon, hawak niya ang isang baril. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ayoko nang may masaktan pa, sigaw niya habang itinutok ang baril sa sarili. Marites, ibaba mo yan, sigaw ni Mando, ngunit huli na ang lahat. Isang putok muli ang umalinggaw sa paligid. Sino ang tinamaan? Ano ang tunay na dahilan sa likod ng pagtataksil ni Marites? At paano nga ba magtatapos ang kwentong puno ng puot, pag-ibig at paghihiganti? Umiiyak nga itong nakikiusap kay Rigor na pakawalan ang kanyang anak dahil wala nga raw itong kasalanan. Si Rigor umano ang dahilan kung bakit nangyari ito sa kanilang pamilya dahil sa maling pagtrato niya kay Tanggol kaya humantong sa ganito kalala ang sitwasyon. Bakit ipapasan umano ni Rigor ang lahat ng sisi kay Marites ngayong siya mismo ang unang sumira sa kanilang pamilya? At kung meron mang nilabag si Marites, hindi umano iyon kagustuhan ng kanyang anak. Wala sinuman ang may gusto na pagsamantalahan si Marites, kaya wala umanong karapatan si Rigor na sumbatan ng sumbatan ang kanyang anak. Ngunit si Rigor ay galit na galit dahil sa pangingialam nitong si Tinding. Wala na nga raw itong ginawa kundi manggulo at magdulot ng kaguluhan. Kaya sa pagkakataong ito, pinalayas nga ni Rigor si Tinding sa presinto at ospital. Hindi niya kailangang kausapin ang mga ito, lalo pat ang kanyang isipan ay puno ng galit at puot. Samantala, si Ramon at Tanggol naman ay todo ang pakikibaka para makatakas mula sa mga kapulisan na humahabol sa kanila. Agad nang sinabi ni Ramon kay Tanggol na paandarin ang sasakyan nito. Bilisan mo, Tanggol. Hindi tayo pwedeng mahuli, sigaw ni Ramon habang bumubulaga sa kanila ang mga pulis na armado ng baril. Nag-aapoy ang tensyon sa loob ng sasakyan. Pinisil ni Tanggol ang manibela, ramdam niya ang kaba, ngunit mas nangingibabaw ang adrenalina sa kanyang katawan. Biglang nagkaripas ng takbo ang sasakyan, dumaan sa makitid na eskinita, at halos sumayad sa dingding ng mga bahay sa gilid ng daan. Naririnig nila ang sirena ng pulisya na lumalakas sa bawat segundo, tanda na papalapit na ang mga ito. Hindi tayo pwedeng mahuli, Ramon. Wala tayong laban sa kanila kung mahuli tayo ngayon, ani Tanggol habang pilit na pinipihit ang manibela para umiwas sa mga hadlang sa kalsada. Napamura si Ramon. Alam ko. Pero saan tayo pupunta? Dumaan sila sa isang madilim na kalsada. Binagtas ang isang tulay na may sira-sirang bakal, ngunit hindi nila namalayan na may isang police checkpoint sa dulo ng kalsada. Napalunok si Tanggol. Wala na silang ibang daan kundi ang sumabak sa harapan ng mga pulis. Huminto na kayo. Wala na kayong takas, sigaw ng isang opisyal habang nakatutok ang mga baril sa kanila.
Ngunit sa halip na huminto, biglang inapakan ni Tanggol ang gas, dahilan upang umalagwa ang sasakyan sa checkpoint. Nagkagulo ang mga pulis, ilang bala ang tumama sa likod ng sasakyan, ngunit hindi ito huminto. Mabilis ang pag-arangkada ng sasakyan, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isang truck ang biglang lumitaw mula sa kanto. Isang malakas na banggaan ang yumanig sa paligid. Bumangga ang sasakyan ni Tanggol at Ramon sa gilid ng truck, dahilan upang tumilapon sila palabas ng sasakyan. Duguan, sugatan, at halos hindi na makagalaw, napatingin si Tanggol kay Ramon na nawalan na ng malay. Habang siya naman ay unti-unting nilalamon ng dilim, nakita niya ang mga pulis na papalapit sa kanya, nakatutok ang kanilang mga baril. Sa likod ng lahat ng ito, si Rigor ay nanatili sa ospital, nakatayo sa labas ng kwarto ng kanyang anak. Nakayuko siya, naguguluhan, at puno ng pagsisisi sa kanyang dibdib. Tama ba ang kanyang naging desisyon? Ano ang kanyang naging pagkukulang bilang ama? Sa labas ng ospital, bumuhos ang malakas na ulan, tila sinasalamin ang kanyang damdamin, magulo, madilim, at puno ng hinagpis. Kailangan nilang makapunta sa naturang mansyon at doon niya raw ipakikilala ni Ramon ang kanyang angkan kay Tanggol at marami nga ring pwede pang ipaliwanag si Ramon sa kanya. Kaya si Tanggol ay sumunod naman dito kay Ramon at sa pagkakataong ito ay nakatakas nga ang dalawa. Kaya naman bigong-bigo si Rigor na mahuli ng kanyang mga kabaro itong si Ramon at Tanggol Montenegro. Samantalang itong sila Boss Divina ay nag-aalala kung nasaan na nga ang binata si Tanggol. Kaya naman dito agad dinawagan ni Boss Dev si Tanggol subalit hindi niya na ito makontak. Nag-aalala ang tropa ni Tanggol dahil baka kung ano na naman ang nangyaring sagupaan sa San Dimas. Ngunit hiyang-hiya umano nila ang kanilang mga sarili, dahil oras na kontakin sila ni Tanggol ay susugod sila. Hindi nila pababayaan si Tanggol sa pagkakataong iyon. Ngunit maya-maya pa, napilitan na rin si Tanggol na pumunta sa kanilang hideout para iligaw ang mga pulis. Kaya naman dito nga agad dumating si Tanggol kasama si Ramon. Sa pagpasok pa lang ng hideout, nakatutok na ang mga baril ng mga tauhan niya kay Ramon. Ibaba ninyo ang inyong mga baril, madiing utos ni Tanggol sa kanyang mga tauhan. Nagtinginan ang mga ito, nag-aalangan kung dapat nilang sundin ang utos o hindi. Siya ang may sagot sa lahat ng tanong natin. Walang gagalaw sa kanya, dagdag pa ni Tanggol. Dahan-dahang ibinaba ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga baril, ngunit nanatili pa rin ang kanilang pagdududa kay Ramon. Sa kabila ng tensyon sa loob ng hideout, nagsimula ng magpaliwanag si Ramon. Alam kong mahirap itong paniwalaan, pero ang dugo mong dumadaloy sa'yo, Tanggol, ay may koneksyon sa pamilya ko. May dahilan kung bakit palagi kang hinahanap ng mga tauhan ni Rigor, at kung bakit hindi ka nila basta-bastang pinapatay. May mas malalim pang dahilan kung bakit gusto ka nilang mahuli ng buhay. Napakunot noo si Tanggol. Ano bang sinasabi mo? Ano ang kinalaman ko sa pamilya mo? Napatingin si Ramon sa kanya, tila ba nagdadalawang isip kung dapat niyang ipagpatuloy ang sasabihin. Dahil isa kang Montenegro, Tanggol, anya sa mababang tinig. Nagkaroon ng katahimikan. Walang gustong magsalita, tila ba ang revelasyong iyon ay isang bombang sumabog sa pagitan nila. Tumingin si Boss Dev kay Tanggol, gayon din ang kanyang tropa. Ano? Paanong nangyari iyon? Napabuntong hininga si Ramon. Ang tunay mong ama isa sa mga kapatid ng pamilya Montenegro. At dahil sa kasakiman ng ilan sa pamilya namin, nagdesisyon siyang lumayo, itago ka, para hindi ka madamay sa gulo ng lahi namin. Pero hindi mo matatakasan ang kapalaran mo, Tanggol. Isa ka sa mga tagapagmana ng Montenegro, at dahil dyan, maraming gustong makuha ka para sa sarili nilang interes. Nanginginig ang mga kamay ni Tanggol. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Galit? Takot. Pagtataka. Mula pagkabata, iniisip niyang ulila na siya, na wala siyang ibang pamilya, kundi ang mga kasamahan niya sa lansangan. Ngunit ngayon, may isang taong nagsasabing kabilang siya sa isang makapangyarihang angkan. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Biglang may narinig silang kaluskos sa labas ng hideout. Mabilis na bumunot ng baril ang mga tauhan ni Tanggol. Mga pare, may humahabol sa atin, sigaw ng isa sa kanila. Napamura si Tanggol. Ang bilis nilang nakahanap sa atin. Hindi na nila inaksaya ang oras. Sinabihan ni Tanggol ang kanyang mga tauhan na maghanda sa isang sagupaan. Ramon, kung gusto mong patunayan na kakampi kita,
tutulungan mo kaming makatakas, sapagkat ito ang kanyang amang si Ramon Montenegro, at ipinakilala rin ngayon ni Tanggol ang kanyang mga kaibigan na nagtraidor sa kanya. Ang pagmamahal na hindi niya naramdaman noon kay Rigor ay ipalalasap umano ni Ramon Montenegro sa kanya, at ang buhay mayaman at karangyaan ay makukuha nga ni Tanggol mula sa mga angka ng Montenegro. Ngunit sa kabila ng marangyang buhay na iniaalok sa kanya, may isang matinding tanong na bumabagabag kay Tanggol: ano ang tunay na intensyon ng kanyang ama? Ang isang bahagi ng kanyang pagkatao ay naghahangad na yakapin ang buhay na matagal niyang hinangad, isang buhay na walang paghihirap, puno ng paggalang at kapangyarihan. Ngunit ang isa pang bahagi niya ay hindi mapakali, sapagkat sa likod ng kayamanan at pangalan ng Montenegro ay isang madilim na lihim na unti-unting lumulutang. Sa isang gabi ng malakas na ulan, habang nag-iisa si Tanggol sa isang lumang silid sa loob ng mansyon ng Montenegro, nakarinig siya ng mahihinang yabag sa labas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may malamig na pakiramdam na bumalot sa kanyang katawan. Bigla, isang anino ang lumitaw mula sa madilim na sulok ng silid, isang figura na tila hindi dapat naroroon. Tanggol, Isang pabulong ngunit matigas na tinig ang tumawag sa kanya. Napalingon siya at nakita ang isang lalaking may suot na itim na Amerikana, ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino. Huwag mong ipagkatiwala ang lahat sa pangalang Montenegro, babala nito. Ang kayamanan ay may kapalit at ang kapangyarihan ay may bayad. Naguluhan si Tanggol. Sino ka? Ano nang ibig mong sabihin? Ngunit bago pa man niya makuha ang sagot, biglang bumukas ang pinto at lumitaw si Ramon Montenegro, nakatingin sa kanya ng may seryosong ekspresyon. May bumisita ba sa iyo? Tanong nito, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila naghahanap ng isang bagay o isang tao. Mabilis na lumingon si Tanggol sa lugar, kung saan nakita niya ang misteryosong lalaki, ngunit wala na ito. Para bang natunaw ito sa hangin. Nanginginig siyang tumayo. Wala naman, Papa. Ngumiti si Ramon ngunit may bahid ng pagtataka sa kanyang mukha. Mabuti kung ganoon, anya. Huwag mong kalimutan, anak, na dito sa mundong ito, ang tiwala ay isang sandata. Alamin mo kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Dahan-dahang lumapit si Ramon sa kanya at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Mahal kita, anak. At ang mundong ito, ang mundong ipinamana ko sa iyo, ay magiging iyo kung matutunan mong maglaro sa loob nito. Sa kabila ng malambing na tinig ng kanyang ama, may kung anong kirot sa puso ni Tanggol. Alam niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit siya kinikilala ngayon bilang isang Montenegro. At alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pangalan, kundi tungkol sa katotohanan na pilit na tinatago sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim ang kanyang paghahanap sa tunay na kasaysayan ng kanyang pamilya. Unti-unti niyang natutuklasan ang mga lihim, mga kwentong puno ng pagtataksil, dugo at kapangyarihang ipinaglalaban. At sa kanyang pagtuklas, unti-unting lumilinaw sa kanya ang isang bagay, hindi lang ito tungkol sa pagkilala sa kanyang ama. Ito'y tungkol sa pagpili kung sino siya, si Tanggol ba na lumaki sa hirap, o si Tanggol na ngayon ay may dugong Montenegro.